Kasalanan mo ito, Wilhelmina. Ikaw ang pumatay sa o anak ko. Kung hindi dahil sa kamalasan mo, hindi siya aabot sa ganyang kalagayan. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa katahimikan ng mansyon. Sa gitna ng marangyang sala, nananatiling nakayuko si Wilhelmina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak pa rin ang mamahaling telang seda na tinatapos niyang bordahin. 3 gabi na siyang hindi natutulog. Tinitiis ang bawat hapdi ng kanyang mga daliri na naging magaspang at sugatan dahil sa libu-libong maliliit na butil ng kuom na kailangan niyang ikabit ng mano-mano. Ginagawa niya ito para sa biyenan, para sa pamilya, para patunayan na karapat-dapat siyang tawaging isang De La Vega kahit galing siya sa hirap. Ngunit ang pasasalamat na natanggap niya ay ang balitang wumasak sa kanyang mundo at ang puot ng babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Sa harap nila, nakatayo ang 2 pulis na may bakas ng awa sa kanilang mga mata. Kakasabi lang nila ng balitang tila isang bangungot na ayaw magwakas. Si Emilio, ang kanyang asawa, ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat, ay natagpuang wala ng buhay sa isang hamak na motel sa kanto ng avenida. Hindi dahil sa atake sa puso habang nagtatrabaho, kundi dahil sa labis na paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa bisig ng isang babaeng hindi naman niya asawa. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Wilhelmina. Ang kanyang pandinig ay napuno ng nakabubulag na katahimikan at ang bawat hininga ay tila paglunok ng mga bubog. Ngunit bago pa man niya mailabong ang unang hikbi, isang malakas na sampal ang nagpalingon sa kanyang mukha. Dumapo ang palad ni Remedios sa kanyang pisngi, isang hapdi na hindi mapapantayan ng anumang sugat ng karayom. Wag kang iiyak-iyak diyan, Wilhelmina. Wala kang karapatan. Asik ni Remedios, ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa takot na mantsahan ang kanilang pangalan. Pirmahan mo ito, ngayon din. Ilalagay natin sa record na namatay siya dahil sa sobrang pagtatrabaho para buhayin ka. Hindi maaaring malaman ng publiko na namatay ang isang De La Vega sa ganoong kaduming lugar. Lumapit ang matanda at marahas na kinuha ang bag ni Emilio na dala ng mga pulis. May nahulog na cellphone mula rito. Ang screen ay umilaw, nagpapakita ng isang notification na tila huling pako sa krus ni Wilhelmina. Isang litrato ng isang sanggol, may mga matang kamukhang kamukha ni Emilio, at isang mensaheng nakasulat, "Daddy, uwi ka na. Miss ka na namin ni baby." Ang puso ni Wilhelmina, na kanina lang ay naghihingalo, ay tuluyan ng nadurog. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing paghihintay sa bintana, at ang bawat hapdi ng pagtahi sa gown na suot ngayon ng kanyang biyenan ay tila isang malaking biro. Habang siya ay nagpapakapagod para sa dangal ng pamilyang ito, ang asawa niya ay bumubuo na pala ng ibang buhay sa piling ng iba. Naramdaman niya ang init ng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay tila naging bato, malamig at manhid. Tiningnan niya ang kanyang mga daliring duguan dahil sa pagtatahi, ang dugong humahalo sa puting tela ng mamahaling gown. Ano pang hinihintay mo? Pirmahan mo na ito. Muling bulyaw ni Remedios, idinidiin ang ballpen sa nanginginig na kamay ni Wilhelmina. Utang mo sa akin ang buhay mo, Wilhelmina. Kinuha kita sa putikan. Kaya ngayon, bayaran mo ako ng pananahimik mo. Tumingin si Wilhelmina sa mga mata ng kanyang biyenan.
Doon niya nakita ang tunay na anyo ng pamilyang kanyang pinasukan. Isang gintong hawla na puno ng mga buwitre. Ang tanong na paulit-ulit na umaaling-aungaw sa kanyang isipan ay tila isang sumpa. Hanggang kailan ko kailangang tahiin ang mga butas ng inyong mga kasalanan gamit ang sarili kong laman at dugo? Nanatili siyang nakatayo doon, mag-isa sa gitna ng karangyaan, habang ang anino ng katotohanan ay dahan-dahang lumalamon sa huling hibla ng kanyang pagkatao. Ang bawat kiskis ng basahan sa malamig na marmol na sahig ay tila pagkayod sa sariling dangal ni Wilhelmina. Sa ilalim ng init ng tanghali, ang pawis ay gumugulong mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya magawang punasan ito. Ang kanyang mga tuhod ay namamanhid na sa matagal na pagkakaluhod, habang ang amoy ng matapang na bleach ay humahapdi sa kanyang ilong at lalamunan. Mula sa itaas ng hagdan, narinig niya ang tunog ng takong ni Doña Remedios, isang tunog na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngunit ngayon ay tila yabag ng isang paparating na bagyo. Bilisan mo ang pagkuskus dyan, Wilhelmina. Huwag kang mag-inarte na tila ikaw ang namatayan ng asawa. Tandaan mo, ang anak ko ang nawala at ikaw ang dahilan kung bakit siya napagod ng husto sa buhay. Ang boses ni Remedios ay malamig at puno ng pag-uyam habang hinahaplos ang kanyang suot na rosaryo. Tumigil sandali si Wilhelmina, ang kanyang mga kamay na basang-basa ng tubig na may sabon ay nanginginig sa pagod. Ma, 3 araw na po akong halos hindi kumakain. Tinapos ko na po ang lahat ng labahin at ang mga kurtina at gusto mong pasalamatan kita. Putol ni Remedios. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa dumi sa gilid ng hagdan. Huwag mong kakalimutan kung nasaan ka noong nakilala ka ni Emilio. Isang hamak na mananahi sa tondo na walang maipakain sa sarili. Ako ang pumayag na pumasok ka sa pamilyang ito. Utang mo sa akin ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo. Ang utang na loob mo sa amin ay hindi mababayaran ng kahit anong paglilinis. Kaya huwag kang magreklamo. Sa sandaling iyon, bumaba si Cheska mula sa kanyang silid. Suot ang isang mamahaling damit at tila walang pakialam sa luksang bumabalot sa bahay. Lumapit siya kay Wilhelmina at walang pasabing hinablot ang gintong kwintas na nakasabit sa leeg nito. Isang munting alaala mula sa yumaong ina ni Wilhelmina. Ate, pahiram muna nito. Bagay ito sa pupuntahan kong party mamaya. Anyway, hindi mo naman kailangan ng alahas habang naglalaba. 'Di ba? Sabi ni Cheska, nang may kasamang mapang-aping ngiti. Cheska, pakiusap. Yan na lang ang natitira sa nanay ko. Pabulong na pagsusumamo ni Wilhelmina. Ang kanyang boses ay basag sa gitna ng namumuong luha. Stay in your lane, Wilhelmina. Nakatira ka sa pamamahay namin ng libre, kaya lahat ng pag-aari mo ay amin na rin. Muling hirit ni Cheska, bago tumalikod at naglakad palayo, habang iwinawagayway ang kwintas na tila isang tropeo. Napayuko si Wilhelmina. Ang bawat salita ng biyenan at hipag ay tila mga karayom na muling tumutusok sa kanyang puso. Ngunit mas masakit pa ito kaysa sa mga sugat sa kanyang kamay. Sa gitna ng kanyang paglilinis sa ilalim ng sofa sa silid-aklatan, may isang bagay na sumabit sa kanyang basahan. Isang sobreng kulay asul, bahagyang nakatago sa ilalim ng mabigat na alpombra. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng mabasa ang mga nakasulat sa loob. Ito ay isang formal na abiso mula sa bangko.
Isang final notice of foreclosure. Ang mansyong tinitingala ng lahat bilang simbolo ng yaman ng mga De La Vega ay nakatakda palang bawiin sa loob ng 30 araw dahil sa mga hindi nabayarang utang at pagkakasangla nito sa sugal. Ang mga kamay ni Wilhelmina ay mas lalong nanginig. Ang pamilyang umaalipusta sa kanya dahil sa pagiging mahirap ay nakatayo na pala sa isang guhong pundasyon. Habang pinagmamasdan niya ang liham, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Kung mawawala ang lahat ng ito sa kanila, hanggang saan pa kaya ang kayabangan ni Doña Remedios? Narinig niya ang muling pagtawag ni Remedios mula sa kusina. Humihingi ng tsaa na tila ba isa pa ring reyna sa kabila ng itinatagong dumi ng kanilang pamilya. Itinago ni Wilhelmina ang liham sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang dibdib ay kumakaba ng malakas. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng isang kakaibang lakas. Isang lihim na armas laban sa mga taong kumikitil sa kanyang pagkatao. Ang tanging silbi mo na lang ngayon ay ang pirmahang ito, Wilhelmina. Huwag mo nang pahabain pa ang usapan dahil wala ka namang ibang mapupuntahan. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng silid-aklatan, habang inilalapag niya ang ilang piraso ng papel sa ibabaw ng lamesang narra. Sa tabi ng mga papel ay isang mamahaling ballpen na tila nag-aantay na gamitin para itakda ang tadhana. Sa paanan ng matanda, nakaluhod pa rin si Wilhelmina habang minamasahe ang namamagang paa ng biyenan gamit ang mabangong langis. Ang kanyang mga kamay ay pagod na pagod, ngunit ang mas matinding pagod ay nararamdaman ng kanyang kaluluwa. Ano po ito, ma? Mahinang tanong ni Wilhelmina, kahit alam na niya ang sagot. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Ito ang insurance policy ni Emilio. Dahil ikaw ang legal na asawa, kailangan ang pirma mo para makuha natin ang pera. Gamitin mo naman ang utak mo, Wilhelmina. Sa laki ng ginastos namin sa libing at sa dami ng kailangan nating bayaran, dahil sa mga iniwan niyang atraso, ito na lang ang paraan para hindi tayo tuluyang lumubog. Paliwanag ni Remedios, habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagbibilang ng mga butil ng kanyang rosaryo, isang kabalintunaan sa kanyang mga binibitiwang salita. Napatigil ang mga kamay ni Wilhelmina sa pagmamasahe. Naalala niya ang asul na sobre na nakatago sa kanyang bulsa. Ang foreclosure notice na nagpapatunay na ang karangyaan ng bahay na ito ay isang malaking kasinungalingan. Ma, hindi po ba't para sa anak ni Emilio ang dapat na makakuha nito? Para sa kinabukasan ng batang iyon? Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Remedios. Isang tawang puno ng pangungutya. Anong bata? Ang bastardo na yon? Huwag kang maging tanga, Wilhelmina. Ang perang ito ay para sa pamilyang De La Vega. Para sa dangal na pilit mong sinisira dahil sa pagiging emosyonal mo. Pirmahan mo na yan bago ko pa maalala na wala kang kahit anong ambag sa bahay na ito kundi ang kamalasan mo. Dahan-dahang tumayo si Wilhelmina. Ang kanyang binti ay nangangatog at ang bawat hakbang patungo sa lamesa ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Sa tabi ng mga papel, nakita niya ang isang maliit na frame ng litrato, ang kanilang wedding photo ni Emilio. Sa litratong iyon, magkayakap sila sa harap ng altar, puno ng pangako ng walang hanggang pag-ibig. Ngunit ngayon, ang mukha ni Emilio sa litrato ay tila isang estranghero na nagtaksil sa kanya ng paulit-ulit. Walang imik na kinuha ni Wilhelmina ang litrato. Sa isang iglap, gamit ang kanyang mga daliring sanay sa paghawak ng tela,
Dahan-dahan niyang pinaghiwalay ang papel ng litrato. Walang tunog ng pagpunit, kundi ang marahang paghihiwalay ng mga hibla ng papel hanggang sa maging maliliit na piraso ang mukha ng kanyang asawa. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng mabibigat na hakbang ng katotohanan. Tapos na ako sa mga alaala, ma, bulong ni Wilhelmina. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Kinuha niya ang ballpen at mabilis na nilagdaan ang mga papeles. Hindi dahil sa pagsunod, kundi dahil alam niyang ito ang huling pagkakataon na gagamitin siya ng pamilyang ito. Ayan, ganyan dapat. Marunong kang makinig. Nakangiting sabi ni Remedios habang mabilis na kinukuha ang mga papeles na tila isang buitreng nakakita ng biktima. Lumabas ka na at ipaghanda mo kami ng hapunan ni Cheska. At siguraduhin mong malinis ang mga plato. Ayaw ko nang may mantsa. Lalabas na sana si Wilhelmina nang mapansin niyang may tumatawag sa telepono ni Remedios. Ang pangalan sa screen ay Mr. Tan. Tumalikod si Remedios at humarap sa bintana. Pilit na binabaan ang kanyang boses, ngunit dahil sa katahimikan ng gabi, dinig na dinig ni Wilhelmina ang bawat kataga. Oh, Mr. Tan, huwag kang mag-alala. Nakahanda na ang kabayaran. Sa makalawa, aalis na ang cargo. Siguraduhin mo lang na mabubura ang lahat ng utang ko kapag nakarating ang package sa destinasyon nito. Oo, ang babaeng iyon ang magdadala. Wala siyang kaalam-alam. Ang tanga ay mananatiling tanga. Ang bawat salitang iyon ay tila isang lason na dumadaloy sa pandinig ni Wilhelmina. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang lamig ng sahig ay gumapang hanggang sa kanyang mga buto. Hindi lang pala pera ang gustong kunin ni Remedios sa kanya. May mas madilim na planong inihahanda ang biyanan. Isang transaksyon kung saan ang kanyang buhay ang magiging kabayaran. Nanatiling nakatayo si Wilhelmina sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang anino ay tila isang piping saksi sa isang krimeng unti-unting nabubuo. Sino si Mr. Tan? At anong cargo ang tinutukoy ni Remedios na siya ang magdadala? Ang tamis ng ngiti ni Doña Remedios ng gabing iyon ay tila asukal na nakatakip sa isang malupit na lason. Habang naghahanda ng hapunan si Wilhelmina, pumasok ang matanda sa kusina. Hindi upang mulyawan siya, kundi upang hawakan ang kanyang balikat ng may huwad na haplos ng pagmamahal. Anak, pag-isipan ko ang lahat. Malambing na simula ni Remedios, ang boses ay tila isang musikang sadyang binuo para manlinlang. Masyado kitang nahirapan nitong mga nakaraang araw. Alam kong masama ang loob mo sa akin, pero gusto ko lang namang protektahan ang dangal ng asawa mo. Gusto kong bumawi sa iyo. Napatigil si Wilhelmina sa paghihiwa ng mga gulay. Ang salitang anak mula sa bibig ng biyenan ay tila isang malamig na agos na dumaan sa kanyang likuran. Alam niya ang boses na ito. Ito ang boses na ginagamit ni Remedios kapag may kailangan siyang makuha. May kaibigan ako sa Australia, isang kilalang fashion designer. Pagpapatuloy ng matanda habang inilalapag ang isang kulay gintong sobre sa lamesa. Kailangan niya ng isang mahusay na mananahi, isang taong mapagkakatiwalaan. Naisip kita. Gusto kong bigyan ka ng pagkakataong magsimulang muli, malayo sa ingay ng Maynila, malayo sa sakit na ibinigay sa iyo ni Emilio. Tumingin si Wilhelmina sa sobre. Isang tiket sa eroplano. Australia. Ito ang pangarap na matagal na nilang pinag-uusapan ni Emilio noon, bago nito nahanap ang katuwaan sa piling ng iba. Sa isang bahagi ng kanyang puso, gustong maniwala ni Wilhelmina.
Gusto niyang isipin na marahil ay nagbago na ang biyenan, na marahil ay nakita na nito ang kanyang mga sakripisyo. Ngunit ang bawat kataga ng usapang narinig niya sa telepono tungkol kay Mr. Tan ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang isipan. Ito ang gagamitin mo, Wilhelmina, sabi ni Remedios habang itinutulak ang isang malaki at matibay na maleta patungo sa kanya. Ang maleta ay kulay abo, gawa sa mamahaling materyales at may mga double lining sa loob. Binili ko ito para sa iyo. Regalo ko ito para naman hindi ka magmukhang kawawa pagdating mo doon. Ayaw kong mapahiya ang pamilya de la Vega. Hinawakan ni Wilhelmina ang handle ng maleta. Ito ay malamig at mabigat, kahit na wala pa itong laman. Tumingin siya sa mga mata ni Remedios at sa isang saglit, nakita niya ang isang kislap ng katusuhan na mabilis na nagtago sa likod ng mga pekeng luha ng matanda. Salamat po, ma, mahinang sagot ni Wilhelmina. Pag-iisipan ko po. Huwag mo nang pag-isipan. Tanggapin mo na. Sa makalawa na ang flight mo. Kailangan mong mag-empake agad. Mabilis na utos ni Remedios bago lumabas ng kusina. Ang bawat hakbang niya ay tila isang selebrasyon ng isang planong nagtatagumpay. Nang sumapit ang 2:00 ng madaling araw, hindi dalawin ng antok si Wilhelmina. Nakahiga siya sa kanyang maliit na kama. Ang mga mata ay nakatitig sa kisame habang ang kanyang puso ay kumakaba sa hindi maipaliwanag na kaba. Ang katahimikan ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Biglang narinig ni Wilhelmina ang isang marahang kaluskos mula sa kabilang panig ng kanyang pinto. Isang marahang tunog ng mga yabag na tila sinasadyang ikubli. Nanigas ang kanyang katawan. Nanatili siyang nakapikit. Pilit na pinatitibay ang kanyang paghinga upang magmukhang mahimbing ang tulog. Narinig niya ang marahang pagpihit ng doorknob. Ang pinto ay bumukas ng walang tunog. Isang anino ang pumasok sa loob ng kanyang silid. Sa pamamagitan ng bahagyang liwanag mula sa buwan na dumadaan sa bintana, nakita niya ang isang figura na nakaluhod sa tapat ng kanyang bagong maleta. Narinig niya ang marahang paghila sa metal na zipper ng maleta. Ang tunog ay tila isang mahabang buntong hininga sa gitna ng kadiliman. Nakita ni Wilhelmina ang kamay ng taong iyon na may hawak na isang itim na tape at ilang maliliit na pakete. Maingat na binubuksan ng anino ang laylayan ng tela sa loob ng maleta. Itinatago ang mga pakete sa pagitan ng mga matitigas na bahagi ng frame nito. Ang hininga ni Wilhelmina ay tila huminto. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo sa kanyang mga ugat. Hindi siya nagkakamali. Ang kanyang biyenan ay hindi siya binibigyan ng bagong buhay. Binibigyan siya nito ng isang hatol na kamatayan. Isang bawal na kargo na itinatago sa mismong gamit na kanyang dadalhin sa ibang bansa. Sino ang aninong ito? Si Remedios ba? O ang kanyang anak na si Cheska? At ano ang gagawin ni Wilhelmina ngayong alam na niya na ang regalong Australia ay isang bitag para ibaon siya sa habambuhay na kadiliman? Siguraduhin mo lang, Mama, na hindi na makakabalik ang hampaslupang iyon. Kapag nahuli siya sa Australia, absuwelto na tayo sa lahat ng utang natin kay Mr. Tan. Ang boses ni Cheska ay umaling-awngaw sa loob ng silid-aklatan. Bawat salita ay tila isang talsik ng asidong dumidikit sa balat ni Wilhelmina. Nakatayo ang byuda sa likod ng makapal na kurtina sa pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa sariling bibig upang pigilan ang anumang tunog ng paghinga. Ang katawan niya ay nangangatog, hindi dahil sa lamig ng aircon,
kundi dahil sa kilabot ng katotohanang kaniyang natutuklasan. Huwag kang mag-alala, anak. Ang mga katulad ni Wilhelmina ay ipinanganak para maging biktima. Masyado siyang bilib sa konsepto ng utang na loob, kaya madali siyang paikutin. Sagot ni Doña Remedios, na may kasamang mahinhin, ngunit nakakangilabot na tawa. Paglapag niya sa paliparan, isang tawag lang sa mga kontak natin doon at tapos na ang usapan. Mabubulok siya sa kulungan at tayo? Tayo ay mananatiling marangal sa mata ng lipunan habang hawak ang pera ng insurance ni Emilio. Nang marinig ang pagsasara ng pinto at ang papalayong yabag ng mag-ina, dahan-dahang lumabas si Wilhelmina mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hapdi ng katotohanan. Dumiretso siya sa silid ni Remedios. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Alam niyang may kung anong itinatago ang matanda, isang bagay na magpapatunay sa lahat ng hinala niya. Sa ilalim ng malambot na unan ni Remedios, nakapanya ang isang matigas na bagay. Isang cellphone. Hindi ito ang gamit ng matanda. Ito ang lumang telepono ni Emilio na matagal na niyang hinahanap. Sa nanginginig na mga daliri, binuksan niya ang device. Walang password. Marahil sa sobrang kumpiyansa ni Remedios ay hindi na ito nag-abalang mag-ingat. Ang unang bumungad sa screen ay ang gallery ng mga larawan. Ang hininga ni Wilhelmina ay tila naputol. Isang album na puno ng mga litrato ng isang sanggol. Isang batang lalaki na may mga matang tila kopya ng kay Emilio. May ngiting tila nanunumbat sa kanya. Sa bawat swipe ng kanyang daliri, nakita niya ang mga video ng kanilang lihim na pamilya. Si Emilio na tumatawa habang karga ang bata, si Emilio na hinahalikan ang isang babaeng mas bata at mas maganda sa kanya. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa mga mata ni Wilhelmina. Bumagsak ito sa screen ng cellphone, mismo sa mukha ng sanggol na hindi niya kailanman magiging anak. Ang hapdi ay hindi na lang sa puso. Tila ito ay isang pisikal na sugat na dahan-dahang binubuksan ng isang kalawanging kutsilyo. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal niya para sa yumao niyang asawa ay tuluyan ng naging abo. Ngunit ang sakit ay mabilis na napalitan ng kilabot nang makita niya ang mga text message sa pagitan ni Remedios at ng isang contact na ang pangalan ay The Cleaner. Handa na ang biktima. Ang suitcase ay may double lining. 5 kilo ng purong shabu ang nakapaloob. Siguraduhin ang tip sa Australian Customs pagkalabas ng immigration. Binitawan ni Wilhelmina ang cellphone sa kama, na tila ba ito ay isang nagbabagang bakal. Kumaripas siya ng takbo patungo sa kanyang maliit na silid. Doon, nakatayo ang kulay abong maleta na regalo ni Remedios. Ang maletang akala niya ay tiket patungo sa bagong buhay. Ngunit ito pala ay isang kabaong nagawa sa tela at plastik gamit ang isang maliit na gunting na laging nakasukbit sa kanyang tapis. Dahan-dahan niyang ginupit ang laylayan ng panloob na tela ng maleta. Walang tunog ng pagpunit, tanging ang marahang pagkiskis ng talim ng gunting sa hibla ng tela. Nang mabuksan niya ang lining, bumungad sa kanya ang ilang flat na pakete ng puting kristal. Maayos na nakadikit sa frame ng maleta gamit ang itim na duct tape. Napaupo si Wilhelmina sa sahig. Ang kanyang likuran ay sumandal sa malamig na dingding. Ang kanyang mga kamay na sanay sa paglikha ng magagandang damit ay ngayon ay may hawak na kamatayan. Ang bawat butil ng shabu ay tila tumatawa sa kanyang pagkatalo. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang silid, ang mukha ni Wilhelmina ay hindi na nagpapakita ng takot.
Isang kakaibang liwanag ang gumuhit sa kanyang mga mata. Isang malamig na determinasyon. Tumingin siya sa kanyang sewing kit, sa mga karayom, at sinulid na naging saksi sa kanyang paghihirap. Kung ang pamilyang ito ang nagtahi ng bitag para sa kanya, siya ang gagamit ng sarili niyang kasanayan upang muling itahi ang kanilang kapalaran tungo sa sarili nilang kapahamakan. Ngunit paano niya gagawin iyon nang hindi siya nahuhuli? Paano niya maipapasa ang hatol ng kamatayan sa tunay na may akda nito? Sa gitna ng malalim na gabi, ang katahimikan ng mansyon ay tila isang mabigat na pasanin na nakapatong sa mga balikat ni Wilhelmina. Sa halip na mag-empake ng kanyang sariling gamit, nakaupo siya sa sahig ng kanyang maliit na silid, nakatitig sa kanyang lumang sewing kit. Ang maliit na kahon na gawa sa kahoy ay naglalaman ng kanyang tanging kayamanan. Mga karayom na may iba't ibang laki, matatalim na gunting, at mga sinulid na naging saksi sa bawat patak ng kanyang pawis. Alam ni Wilhelmina na bukas ay lilipad din si Cheska patungong Australia para sa isang bakasyon, habang siya naman ay ipinapadala roon para magtrabaho. Napagtanto niya na ang kanilang mga maleta ay magkatulad. Parehong regalo ni Remedios, parehong kulay, at parehong tatak. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang tadhana na mismo ang nagbibigay sa kanya ng pagkakataon. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat hakbang sa sahig ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Bitbit ang kanyang gunting at ang mga pinalabas na pakete ng droga. Tinungo niya ang silid ni Cheska. Sa bawat pagpihit ng doorknob, ang tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ngunit ang puot sa kanyang dibdib ay mas matindi kaysa sa takot. Sa loob ng silid, mahimbing na natutulog si Cheska, kampante sa kanyang kasamaan. Maingat na nilapitan ni Wilhelmina ang maleta ng kanyang hipag. Gamit ang kanyang bihasang mga kamay, dahan-dahan niyang binuksan ang laylayan ng panloob na tela nito. Ang bawat tusok ng kanyang karayom ay tila isang panalangin para sa katarungan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nanahis siya sa dilim, ngunit ito ang unang pagkakataon na ang bawat hibla ng sinulid ay magiging tanikala para sa taong naging malupit sa kanya. Kung ang tingin niyo sa akin ay isang hamak na mananahi lamang, ipakikita ko sa inyo kung paano ko tatahiin ang inyong sariling bitag. Bulong niya sa kanyang isipan, habang maingat na inilalagay ang mga pakete sa loob ng double lining ng maleta ni Cheska. Tinahi niya itong muli ng may katangi-tanging husay, isang tahi na kahit ang pinakamatalas na mata ng airport security ay hindi mapapansin ang pagkakaiba, ngunit sapat para matuklasan kapag hinanap. Matapos ang trabaho, kinuha ni Wilhelmina ang cellphone ni Emilio na kanyang itinatago. Sa ilalim ng bahagyang liwanag ng screen, binuksan niya ang kamera at kinunan ng video ang bawat anggulo ng maleta ni Cheska, pati na ang mga mensahe sa pagitan ni Remedios at ng kanilang mga kasabwat. Ito ang kanyang huling alas, ang katibayang hindi na nila mabubura. Palabas na sana si Wilhelmina nang biglang gumalaw si Cheska sa kanyang kama. Ang tunog ng pagkiskis ng kumot sa kutsyon ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ni Wilhelmina. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, pigil ang hininga, habang ang anino niya ay nakadikit sa dingding. Dahan-dahang iminulat ni Cheska ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyon ng maleta. "Sino yan?" Ang paos na tinig ni Cheska ay tila isang malamig na kamay na humahaplos sa batok ni Wilhelmina. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap.
Ang tanging naririnig ni Wilhelmina ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Kung mahuhuli siya rito, wala nang bukas para sa kanya. Kung makikita ni Cheska ang kanyang ginagawa, ang mansyong ito ay magiging kanyang huling hantungan. Dahan-dahang lumingon si Wilhelmina. Pilit na pinapakalma ang kanyang muka sa kabila ng takot na tila lumalamon sa kanyang pagkatao. Sa dilim, ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Nag-aabang kung ito na ba ang katapusan ng kanyang plano o ang simula ng kanyang ganap na paglaya. Hindi ka pa rin ba tapos sa pag-aayos ng gamit ko, Wilhelmina? Napakabagal mo talaga kahit kailan. Ang boses ni Cheska ay puno ng antok at inis. Ngunit sapat na iyon upang pabilisin ang tibok ng puso ni Wilhelmina. Sa gitna ng kadiliman ng silid, mabilis na itinago ni Wilhelmina ang kanyang maliit na gunting sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Nanatili siyang nakayuko sa tapat ng maleta ni Cheska. Pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na mga kamay. Pasensya na po, Ma'am Cheska. Sinisigurado ko lang po na hindi kayo makakalimot ng anumang kailangan ninyo para sa bakasyon nyo. Mahinahong sagot ni Wilhelmina. Ang kanyang tinig ay tila isang payapang sapa sa kabila ng baha ng takot sa kanyang loob. Bumuntong hininga ng malalim si Cheska at muling humiga sa kanyang malambot na kama. Siguraduhin mo lang, isara mo na ang pinto paglabas mo. At huwag kang maingay, kailangan ko ng beauty rest bago ang flight ko bukas. Dahan-dahang lumabas si Wilhelmina. Ang bawat dampi ng kanyang paa sa alpombra ay tila walang bigat. Nang tuluyan niyang maisara ang pinto, sumandal siya sa pader ng pasilyo at doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Ang kanyang mga kamay ay pawis na pawis. Ngunit ang bawat tusok ng karayom na ginawa niya sa loob ng silid na iyon ay tila mga hibla ng katarungang dahan-dahang nabubuo. Kinaumagahan, ang sikat ng araw na tumatama sa mga bintana ng mansyon ay tila hindi nagdadala ng liwanag, kundi isang babala ng paparating na bagyo. Sa kusina, kakaiba ang amoy ng sariwang kape at sinangag. Nakita ni Wilhelmina si Doña Remedios na nakaupo sa hapagkainan, suot ang kanyang pinakamagandang pambahay na seda, at may isang ngiting tila pinahiran ng pulot. Kumain ka ng marami, Wilhelmina, malambing na sabi ni Remedios habang inilalagay ang isang piraso ng hamon sa plato ng menugang babae. Malayo ang iyong lalakbayin ngayong araw. Gusto kong mabusog ka para maging maayos ang pakiramdam mo sa eroplano. Tiningnan ni Wilhelmina ang pagkain. Ang bawat subo ay tila paglunok ng buhangin. Alam niyang ang kabaitang ito ay ang huling hantungan ng kaplastikan ng matanda. Pinagmamasdan niya si Remedios, ang babaeng nagtago ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Emilio, ang babaeng nagnakaw ng kanyang insurance, at ang babaeng naglagay ng kamatayan sa loob ng kanyang maleta. Salamat po, Ma, tugon ni Wilhelmina. Ang kanyang boses ay walang anumang pahiwatig ng galit. Sa loob ng kanyang isipan, isa lamang ang paulit-ulit niyang sinasabi. Lalakbayin ko ang impyernong inihanda mo, ngunit hindi ako ang masusunog doon. Bago sila umalis patungo sa paliparan, lumapit si Remedios kay Wilhelmina at inilapat ang kanyang palad sa noo ng dalaga na tila nagbibigay ng isang inaing pagbabasbas. Sana ay makahanap ka ng bagong buhay sa Australia, anak. Doon ay wala nang sasakit sa iyo. Doon ay malilimutan mo na ang lahat ng pait na dinanas mo dito. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Remedios ay humalos sa hangin. Isang amoy na habang buhay na ikakabit ni Wilhelmina sa kataksilan. Hindi siya umimik.
Sa halip ay kinuha niya ang kamay ng matanda at nagmano ng buong pagpipitagan. Isang huling pagganap sa dula-dulaang ito bago mahulog ang tabing. Ang biyahe patungong Ninoy Aquino International Airport ay puno ng mabigat na katahimikan. Si Cheska ay abala sa kanyang cellphone, habang si Remedios ay nakatingin sa labas ng bintana, tila binibilang ang mga minutong nalalabi bago ang kanyang ganap na paglaya sa problema na si Wilhelmina. Pagdating sa terminal, ang ingay ng mga tao at ang tunog ng mga demakinang anunsyo ay tila nagpapabilis sa tibok ng puso ni Wilhelmina. Nakahanay na ang kanilang mga maleta sa cart, dalawang magkaparehong maleta na kulay abo. Sa panlabas, walang sino mang makakapagsabi kung ano ang nakatago sa loob ng mga ito. Habang naglalakad sila patungo sa entrance ng terminal, biglang napatigil si Wilhelmina. Mula sa malayo, nakita niya ang isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ng asul at may mga bitbit na asong K9. Seryoso ang kanilang mga muka at ang kanilang mga mata ay tila naghahanap ng biktima sa gitna ng dagsa ng mga pasahero. Ang mga pulis ay hindi basta nandoon lang. Nakatayo sila mismo sa tapat ng check-in counter kung saan sila dapat dumiretso. Lumingon si Wilhelmina kay Remedios at nakita niya ang isang mabilis na pagngiti sa mga labi ng matanda. Isang ngiti ng tagumpay. Ngunit ang hindi alam ni Remedios, ang kaba sa dibdib ni Wilhelmina ay hindi dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa pananabik na makita ang pagguho ng lahat ng kaniyang pinaghirapang itayo. Isang hakbang na lamang at ang mga hibla ng kataksilan ay tuluyan ng magiging isang lubid na sasakal sa pamilyang De la Vega. Ang bawat hakbang sa malamig na sahig ng paliparan ay tila isang paglalakad patungo sa bitayan, ngunit para kay Wilhelmina, ito ang landas patungo sa kanyang muling pagsilang. Ang amoy ng jet fuel at ang lamig ng aircon sa loob ng Terminal 1 ay humahalo sa kaba na namumuo sa kanyang dibdib. Sa gilid niya, si Doña Remedios ay tuwid na tuwid ang paglakad. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng perpektong aristokrata, habang si Cheska ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling salamin sa mata. "Dito tayo, Wilhelmina," utos ni Remedios nang makarating sila sa tapat ng check-in counter. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay ng matanda sa isang lalaking nakatayo malapit sa poste. Isang lalaking may hawak na radyo at nakasuot ng uniporme ng seguridad. Alam ni Wilhelmina ang sulyap na iyon. Iyon ang hudyat para simulan ang kanilang madilim na plano. Hindi pa man nailalapag ang mga maleta sa conveyor belt. Lumapit ang 4 na opisyal ng Philippine Drug Enforcement Agency, kasama ang isang asong K9 na agad na kumahol sa harap ng kanilang mga cart. Ang ingay ng tahol ng aso ay tila isang babala na bumasag sa katahimikan ng paligid. "Ma'am, kailangan po naming inspeksyonin ang inyong mga bagahe. May naitampok po na kahina-hinalang amoy ang aming aso." Seryosong pahayag ng opisyal. Agad na pumapel si Remedios. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagkagulantang. "Diyos ko, sigurado ba kayo? Kami ay mula sa pamilya De la Vega. Pero sige, kung iyan ang kailangan, gawin ninyo ang inyong tungkulin." Lumingon siya kay Wilhelmina at itinuro ang maleta nito. "Siyasatin niyo ang bag ng babaeng iyan. Siya ang aming kasama." Ngunit ang aso ay hindi tumigil sa harap ni Wilhelmina. Sa halip, mas naging agresibo ito sa harap ng maleta ni Cheska. Ang opisyal ay lumapit at hinila ang kulay abong maleta na dapat ay kay Cheska. "Wait! That's my bag! Bakit nyo kinukuha yan? I'm a VIP!" Sigaw ni Cheska. Ang kanyang boses
ay tuminis sa takot at galit. Tumabiho kayo, ma'am. Malamig na sagot ng opisyal. Inilapag nila ang maleta sa isang mesa at gamit ang isang matalim na cutter, dahan-dahan nilang hinati ang laylayan ng tela sa loob. Ang tunog ng tela na naghihiwalay ay tila isang mahabang buntong hininga ng katarungan. Mula sa loob ng double lining, bumagsak ang 5 pakete ng puting kristal na tila mga butil ng yelong nagmula sa impyerno. Shabu! Maraming shabu! Sigaw ng isang osisero sa paligid. Agad na nagkagulo ang mga tao at nagsulputan ang mga cellphone upang kuhanin ang pangyayari. Hindi sa akin yan. Kay Wilhelmina yan. Ipinasok niya yan sa gamit ko. Histerikong sigaw ni Cheska habang pilit na kumakawala sa mga pulis na humahawak sa kanya. Lumapit si Remedios. Ang kanyang muka ay biglang nagbago mula sa pagiging reyna patungo sa isang mapang-aping kontrabida. Itinuro niya ang kanyang daliri sa muka ni Wilhelmina. Ikaw na hampas lupa ka. Ginamit mo ang anak ko para sa iligal na gawain mo. Pulis, huliin niyo siya. Siya ang may utak nito. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Wilhelmina. Walang takot. Walang luha. Dahan-dahan niyang inilabas ang cellphone ni Emilio mula sa kanyang bulsa at itinaas ito para makita ng lahat, lalo na ng mga kamera ng media na nagsisimula ng dumagsa. Ang katotohanan ay hindi na itatago sa ilalim ng tela. Doña Remedios. Ang boses ni Wilhelmina ay malumanay, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Ito ang video kung paano nyo inihanda ang mga paketeng iyan sa kwarto nyo. At ito ang mga voice record ng usapan nyo ni Mr. Tan tungkol sa kung paano nyo ako gagawing vessel para mabayaran ang utang nyo sa sugal. Ipinatugtog ni Wilhelmina ang recording. Ang boses ni Remedios na tumatawag sa kanya na tanga at ang plano nilang mabulok siya sa kulungan sa Australia ay umalingaw-ngaw sa buong terminal. Ang mga opisyal ay nagkatinginan at ang paligid ay biglang tumahimik, maliban sa boses sa recording na tila isang multong nagbubunyag ng krimen. Nanlaki ang mga mata ni Remedios. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng mga paketeng nasa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga labi ay nanginig, pilit na bumubuo ng salita, ngunit walang lumalabas. Cheska de la Vega, you are under arrest for violation of the Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sabi ng pulis, habang marahas na ipinupusas ang mga kamay ni Cheska sa kanyang likuran. Ang tunog ng paglak ng posas ay tila huling nota sa marangyang buhay na kanilang kinagisnan. Mama, tulungan mo ako. Mama! Pagmamakaawa ni Cheska habang kinakaladkad palayo. Tumingin si Remedios sa kanyang anak, pagkatapos ay kay Wilhelmina. Nakita niya sa mga mata ng kanyang manugang ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya kailanman nakamit sa kabila ng kanyang yaman. Sa sobrang bigat ng kahihiyan, galit at takot, biglang nanigas ang kanang bahagi ng katawan ni Remedios. Ang kanyang mga mata ay tumirik at dahan-dahan siyang bumagsak sa malamig na sahig ng paliparan. Hindi lumapit si Wilhelmina para tulungan siya. Nanatili siyang nakatayo, pinagmamasdan ang pagguho ng imperyong itinayo sa kasinungalingan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Wilhelmina ang sariwang hangin sa kanyang mga baga, kahit na nasa loob siya ng isang saradong gusali. Ang mga hibla ng kataksilan ay tuluyan ng naputol. Ang bawat flash ng kamera at ang ingay ng mga reporter sa labas ng presinto ay tila mga alitaptap na sumasayaw sa gitna ng isang madilim na gabi. Sa loob ng balitang kinabukasan,
Ang pangalang De La Vega ay hindi na simbolo ng karangyaan, kundi isang mantsa sa lipunang kanilang kinagisnan. Ang mansyon na dati ay puno ng tawanan at tunog ng mga mamahaling baso ay ngayon ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Nakatayo si Wilhelmina sa gitna ng sala. Pinagmamasdan ang mga lalaking nakauniporme habang ididikit ang mahabang dilaw na tape sa pintuan ng mansyon. Ang bawat pagdikit ng tape ay tila isang huling hantungan sa kanyang buhay bilang isang aliping walang bayad. Kinumpiska ng gobyerno ang lahat, ang mga painting, ang mga kristal na chandelier, at maging ang mga muebles na gawa sa Nara. Ang utang ni Remedios sa sugal at ang kaso ng droga ni Cheska ay tila isang malaking baha na tumangay sa lahat ng kanilang pinaghirapang itayo sa kasinungalingan. Ma'am, kailangan na po ninyong lumabas. Isasara na po namin ang buong pasilidad. Magalang na sabi ng isang opisyal kay Wilhelmina. Tumango siya ng bahagya. Wala siyang dalang kahit anong mamahaling bag o alahas. Ang tanging bitbit niya ay ang kanyang lumang sewing machine. Ang makinang naging saksi sa kanyang mga luha at sa libu-libong tahi na ginawa niya para sa mga taong kailanman ay hindi siya pinahalagahan. Habang naglalakad siya palabas, narinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng gate. Bumaba ang isang abogado, ang dating kanang kamay ni Remedios, na ngayon ay may dalang balita na tila isang huling sipa ng tadhana. Wilhelmina, nasa ospital pa rin ang biyenan mo. Ang stroke niya ay nag-iwan sa kanya ng paralysis sa kalahati ng kanyang katawan. Hindi na siya makapagsalita ng maayos. At si Cheska, tinanggihan ang kanyang petisyon para sa bail. Habang buhay na pagkabilanggo ang kinakaharap niya. Hindi kumibo si Wilhelmina. Ang galit na dati ay nag-aapoy sa kanyang dibdib ay napalitan na ng isang malalim at malamig na kapayapaan. Tumingin siya sa malaking gate ng mansyon na dahan-dahang isinasara. Ang ingay ng bakal na nagkiskisan ay tila isang huling pamamaalam. Karma is not a choice, attorney. It is a consequence. Mahinang sagot ni Wilhelmina sa Taglish. Bago siya tumalikod at naglakad palayo, tinungo niya ang isang maliit na ospital sa lungsod, kung saan naroon si Remedios. Sa loob ng puting silid, ang amoy ng gamot at ang tunog ng heart monitor ay ang tanging nagbibigay ng buhay sa atmosfera. Doon, nakita niya ang dati ay makapangyarihang Doña Remedios. Ngayon ay nakahiga, payat, at ang kalahati ng muka ay nakalaylay. Ang mga mata nito, na dati ay puno ng katusuhan, ay ngayon ay puno ng takot at pagsusumamo. Lumapit si Wilhelmina sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kamay ng matanda, ang kamay na sumampal sa kanya, ang kamay na nagtago ng ebidensya ng kataksilan ni Emilio. Sa unang pagkakataon, hindi naramdaman ni Wilhelmina ang takot. Wala na ang mansyon, ma. Wala na rin si Cheska, bulong ni Wilhelmina sa Tagalog. Bawat salita ay dahan-dahan at malinaw. Ang lahat ng itinahi ninyong kasinungalingan, ako ang huling pumutol ng sinulid. Ngayon, mag-isa niyo nang haharapin ang dilim na kayo rin ang gumawa. Isang luha ang gumulong mula sa mata ni Remedios. Isang luhang hindi malaman kung dahil sa pagsisisi o dahil sa kawalan ng pag-asa. Sinubukan nitong bumuka ang bibig para magsalita, ngunit ang tanging lumabas ay isang paos at hindi maintindihang ungol. Bit-bit ang kanyang sewing machine, lumabas si Wilhelmina ng ospital. Ang hangin sa labas ay tila mas masarap lang hapin. Wala na siyang asawa, wala na siyang pamilya, at wala na siyang tirahan.
Ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, alam ni Wilhelmina na sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, siya ay ganap na malaya. Ngunit habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumusunod sa kanya mula sa malayo. Isang anino ang nakatingin sa kanya mula sa loob ng sasakyan. Isang taong hindi niya inaasahang makikita sa gitna ng kanyang pag-iisa. Ang bawat mabigat na hakbang ni Wilhelmina sa bitak-bitak na semento ng tondo ay tila isang paglalakbay pabalik sa kanyang nakaraan. Ang ingay ng mga batang nagtatakbo sa makipot na eskinita, ang amoy ng tuyo na ginigisa sa umaga, at ang sampayan ng mga makukulay na damit sa pagitan ng mga bahay ay tila isang yakap na matagal niyang kinulila. Bit-bit ang kanyang lumang sewing machine na tila ba ito ang kanyang tanging angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Narating niya ang isang maliit at lumang paupahan na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at semento. Dito siya lumaki. Dito siya natutong humawak ng karayom sa ilalim ng gabay ng kanyang yumaong lolo Ben. Sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, tila naririnig pa rin niya ang mahinahong boses ng matanda. Ang bawat tahi, Wilhelmina, ay dapat may kaluluwa. Huwag kang manahi para lang magdugtong ng tela. Manahi ka para bumuo ng pag-asa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang binubuksan ang kinakalawang na trangka ng kanyang bagong tahanan. Ang silid ay maliit. May amoy ng alikabok at lumang papel. Ngunit para kay Wilhelmina, ito ay mas malawak kaysa sa mansyon ng mga De La Vega. Doon, siya ay hindi isang alipin. Siya ay si Wilhelmina lamang, ang mananahi ng tondo. Inilapag niya ang makina sa ibabaw ng isang lumang lamesang kahoy na bahagyang umuuga. Hinaplos niya ang bakal na katawan nito. Ang lamig nito ay tila nagbibigay ng lakas sa kanyang mga daliri. Habang iniaayos niya ang kanyang kakaunting gamit, hindi niya maalis sa kanyang isipan ang itim na sasakyang sumusunod sa kanya kanina. Sino ang nagmamasid sa kanya sa dilim? Isang kaaway ba na gustong ituloy ang kasamaang sinimulan ni Remedios? O isang multo ng nakaraan na hindi pa handang lumisan? Nang sumapit ang hapon, isang marahang katok sa kanyang pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Walang boses na sumagot nang itanong niya kung sino iyon. Pagbukas niya ng pinto, wala siyang nakitang tao sa labas ng eskinita. Tanging ang dapit hapon na nagbibigay ng kulay kahel sa paligid. Ngunit sa paanan ng kanyang pintuan, may isang balot na nakabalot sa lumang dyaryo. Dahan-dahan niya itong pinulot. Ang bigat nito ay tila nagpapahiwatig na hindi ito isang ordinaryong bagay. Pagpasok niya sa loob, maingat niyang binuksan ang balot. Balot. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay tila naputol sa lalamunan. Sa loob ng dyaryo ay isang tumpok ng pinakamahal at pinakamagandang tela na nakita niya sa buong buhay niya. Isang purong sutla na kulay asul, kasing kulay ng langit bago sumapit ang gabi. Sa ibabaw ng tela, may isang maliit na papel na may sulat kamay para sa mga kamay na marunong bumuo ng katarungan sa gitna ng dusa. Gamitin mo ito upang itahi ang iyong sariling bukas. Walang pangalan, walang pirma. Ngunit ang amoy ng tela ay pamilyar. Isang amoy ng sariwang kahoy at dagat. Hinaplos ni Wilhelmina ang seda. Ang lambot nito ay tila isang haplos sa kanyang sugatang puso. Isang golden moment ang nabuo sa katahimikan. Sa loob ng maraming taon, nananahi siya para sa ibang tao. Ito ang unang pagkakataon na may nagbigay sa kanya ng materyales na hindi hiningan ng kapalit
kundi bilang pagkilala sa kanyang galing. Sino ang mahiwagang nag-iwan ng telang ito? At bakit tila kilala nito ang bawat hapdi na pinagdaanan ni Wilhelmina? Sa kabila ng takot, isang munting apoy ng pag-asa ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalamon sa tondo, si Wilhelmina ay naupo sa harap ng kanyang makina. Hawak ang asul na sutla, handang magsimula ng isang bagong kabanata na siya na mismo ang may akda. Ang bawat ikot ng gulong ng aking makina ay tila tibok ng pusong muling natututong mabuhay, ngunit sa bawat tahi, naroon pa rin ang hapdi ng mga sugat na hindi nakikita sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang bumbilya. Ang mga daliri ni Wilhelmina ay sumasayaw sa ibabaw ng asul na sutla. Ang tunog ng kanyang pagtahi ay ang tanging musikang bumabasag sa katahimikan ng gabi sa tondo. Isang ritmo na hindi nagmamadali, isang himig ng paghilom. Ngunit sa gitna ng kanyang konsentrasyon, biglang tumigil ang makina. Napigtas ang sinulid. Isang simpleng aberya, ngunit sapat na yon upang pumatak ang isang luha mula sa kanyang mga mata na mabilis niyang pinunasan bago pa man ito makabahid sa mamahaling tela. Kahit ang pinakamatibay na hibla, napuputot din kapag sobrang higpit ng hila. Mahinang bulong ni Wilhelmina sa kanyang sarili. Kinaumagahan, habang sinusubukan niyang ayusin ang tumutulong bubog sa kanyang maliit na bintana, isang anino ang tumakip sa sikat ng araw na pumapasok sa kanyang silid. Isang lalaki ang nakatayo sa labas. May bitbit na kahon ng mga kagamitan at mga piraso ng kahoy. Siya si Elias, ang kapitbahay na balita sa eskinita na isang mahusay na karpintero, ngunit mas kilala sa pagiging tahimik at mailap. Narinig ko ang kalampag ng bintana mo kagabi. Baka masira ang mga tinitahi mong magaganda kung mababasa ng ulan. Ang boses ni Elias ay malalim at tila may dalang katiwasayan. Hindi ito ang boses na nag-uutos, kundi boses na nag-aalaga. Salamat, Elias. Pero wala akong pambayad sa abala mo, sagot ni Wilhelmina habang pilit na inaayos ang kanyang gusot na buhok. Hindi sumagot si Elias. Sa halip, pumasok siya ng bahagya at sinimulang ayusin ang bintana nang walang maraming salita. Habang pinapanood ni Wilhelmina ang mga kamay ng lalaki, mga kamay na puno ng kalyo at marka ng hirap, hindi niya maiwasang ikumpara ito sa mga kamay ni Emilio na tanging bote ng alak at kamay ng ibang babae ang alam hawakan. Kay Elias, nakikita niya ang kagandahan ng paggawa, ang dangal ng isang taong hindi kailangang manapak para itayo ang sarili. Nang matapos ang pagkukumpuni, inilapag ni Elias ang isang maliit na baso ng tubig na ibinigay ni Wilhelmina. Sa isang saglit, nagkadikit ang kanilang mga daliri. Isang kuryente ng kakaibang pakiramdam ang gumapang sa braso ni Wilhelmina. Hindi takot, kundi isang uri ng kilig na matagal na niyang kinalimutan. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, ngunit ang init na iniwan ni Elias ay nanatili sa kanyang balat. Ang ganda ng asul na yan, sabi ni Elias habang nakatingin sa telang nasa ibabaw ng makina. Para siyang dagat sa Batangas kapag payapa ang panahon. Bagay sa'yo. Isang golden moment ang namayani sa pagitan nila. Walang kailangang ipaliwanag, walang kailangang hilingin. Sa gitna ng kahirapan ng tondo, ang dalawang kaluluwang kapwa may bitbit na sugat ay tila nakatagpo ng isang sandali ng kapayapaan. Napangiti si Wilhelmina, isang tunay na ngiti na hindi para sa kamera o para kay Remedios, kundi para sa kanyang sarili. Ngunit ang katahimikan ay biglang bumasag nang may isang marangyang sasakyan ang pumasok sa makipot na eskinita.
Isang bagay na hindi nararapat sa lugar na iyon. Bumaba ang isang lalaking nakabarong, may dalang isang itim na folder. Nanigas si Wilhelmina nang makilala ang muka nito. Ito ang personal na nurse na nag-aalaga kay Remedios sa ospital. Ma'am Wilhelmina, kailangan niyo pong sumama. Ang biyenan niyo, biglang bumagsak ang kondisyon niya. Mabilis na sabi ng nurse. At may isang bagay siyang pilit na binabanggit bago siya tuluyang mawalan ng malay. Ang pangalan niyo at ang tungkol sa isang lihim na hindi niyo pa raw alam tungkol sa pagkamatay ni Emilio. Naramdaman ni Wilhelmina ang muling paglamig ng kanyang dugo. Akala niya ay tapos na ang lahat. Akala niya ay naputol na ang huling hibla. Ngunit tila may isang malaking buhol pa sa nakaraan na nagbabantang sumakal sa kanyang bagong simula. Handa ba siyang bumalik sa impyernong kanyang tinakasan para sa isang katotohanang baka mas masakit pa sa kanyang mga alam? Ang patawad ay hindi isang utos na daling naibibigay, kundi isang mahabang paglalakbay sa gitna ng masukal na tinik ng galit at pait. Nakatayo si Wilhelmina sa labas ng puting silid ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng kanyang bag. Ang amoy ng antiseptic ay tila sumasakal sa kanya. Bumabalik ang lahat ng alaala ng gabing ibinalita ang pagkamatay ni Emilio. Sa tabi niya, nanatiling nakatayo si Elias. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang presensya nito ay tila isang matibay na pader na sumasangga sa panginginig ng kanyang tuhod. Kung hindi mo pa kaya, maaari tayong bumalik bukas. Mahinahong sabi ni Elias. Ang kanyang tinig ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na pasilyo. Hindi, Elias. Kailangan ko itong tapusin. Ang mga buhol ng nakaraan ay hindi mapuputol kung palagi akong tatalikod, sagot ni Wilhelmina. Bago dahan-dahang pinihit ang doorknob, sa loob ang tanging maririnig ay ang mabilis at tila kinakapos na tunog ng makinang sumusukat sa tibok ng puso ni Remedios. Ang matandang babae na dati ay tila isang reynang hindi matibag ay ngayon ay tila isang tuyong dahon na lamang. Ang kalahati ng kanyang muka ay tuluyan ng nakalaylay at ang kanyang mga mata ay dilat na dilat. Tila may hinahanap sa kawalan. Nang makita ni Remedios si Wilhelmina, isang kakaibang tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan. Isang paos na ungol ng pagsusumamo. Itinaas ng matanda ang kanyang kaliwang kamay na nanginginig. Itinuturo ang isang maliit na drawer sa tabi ng kanyang kama. Wilhelmina. Ang bawat pantig ay tila isang mabigat na batong inilalabas ni Remedios sa kanyang bibig. Lumapit si Wilhelmina at binuksan ang drawer. Sa loob, nakita niya ang isang luma at lukot na sulat. May mga mantsa ng dugo at luha. Binasa niya ang nilalaman nito at sa bawat salitang kanyang natutuklasan, ang mundo ni Wilhelmina ay tila muling gumuho. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding katotohanan. Ang sulat ay mula kay Emilio. Isinulat noong gabing mamatay siya. Hindi siya namatay dahil sa labis na paggamit ng droga ng kusa. Sa sulat, inamin ni Emilio na nalaman niya ang lahat ng utang ni Remedios at ang plano nitong gamitin ang kanilang pamilya sa ilegal na gawain. Gusto ni Emilio na itakas si Wilhelmina. Gusto niyang magbagong buhay. Ngunit si Remedios, ang sarili niyang ina, ang nagbigay sa kanya ng inuming may hinalong na kamamatay na dosis ng gamot upang patahimikin siya at makuha ang insurance money bago pa man siya makapagsalita sa mga awtoridad. Pinatay mo ang sarili mong anak? Ang boses ni Wilhelmina ay halos hindi marinig. Puno ng kilabot
at hindi makapaniwalang galit. Isang golden moment ang nabuo sa gitna ng silid nang bitawan ni Wilhelmina ang sulat at tumingin sa mga mata ng kanyang biyenan. Doon niya nakita ang rurok ng kasamaan. Isang inang kayang isakripisyo ang sariling dugo para sa salapi at kapangyarihan. Ngunit sa halip na sumigaw, sa halip na saktan ang matanda, dahan-dahang hinawakan ni Wilhelmina ang kamay ni Remedios. Ang haplos niya ay hindi puno ng pagmamahal, kundi ng isang pinal na pamamaalam. Salamat sa katotohanan ito, Ma. Ngayon, alam ko na hindi ako ang kamalasan sa buhay ni Emilio. Ikaw ang dilim na lumamon sa kanya, bulong ni Wilhelmina. Pinapatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat mo sa puso ko. Sa sandaling iyon, ang tunog ng heart monitor ay biglang naging isang mahaba at diretsong tono. Isang hudyat na ang huling hininga ni Remedios ay tuluyan ng lumisan. Ang katahimikan ay tila isang basbas ng kapayapaan para kay Wilhelmina. Lumabas siya ng silid, kung saan nag-aantay si Elias. Isinandal ni Wilhelmina ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. At doon, sa gitna ng ospital, ay dahan-dahan siyang umiyak, hindi dahil sa lumbay, kundi dahil sa wakas. Ang lahat ng hibla ng kataksilan ay tuluyan ng napigtas. Ngunit habang naglalakad sila palabas, isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ni Wilhelmina mula sa entrance ng ospital. Isang babaeng may suot na uniporme ng bilanggo. May mga bantay na pulis sa kanyang likuran. Si Cheska. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy ng paghihiganti. At ang kanyang mga salita ay tila isang bagong sumpa. Akala mo ba tapos na ang lahat, Wilhelmina? Sa tingin mo ba ay hahayaan kitang maging masaya habang nabubulok ako sa impyerno? Walang hiya ka, Wilhelmina. Ikaw ang sumira sa pamilya namin. Ikaw ang pumatay kay Mama. Ang boses ni Cheska ay umaling-awngaw sa malamig na pasilyo ng ospital. Puno ng poot na tila gustong sumunog sa lahat ng madadaanan nito. Ang bawat kalansing ng metal na posas sa kanyang mga kamay. Sa tuwing sinusubukan niyang abutin si Wilhelmina, ay tila isang malupit na paalala ng mga pagkakamaling kailanman ay hindi na mabubura. Ang kanyang unipormeng pangbilanggo ay lalo lamang nagpadilim sa kanyang anyo, malayo sa marangyang imahe ng isang De La Vega na dati niyang ipinagmamalaki. Nanatiling nakatayo si Wilhelmina, ilang hakbang lamang ang layo mula sa kanyang hipag. Sa kanyang tabi, naramdaman niya ang bahagyang paggalaw ni Elias. Handang humarang kung sakaling maging marahas ang sitwasyon. Ngunit hindi kailangan ni Wilhelmina ng proteksyon laban sa mga salita. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot, ngayon ay tila isang payapang dagat na hindi na natitinag ng anumang bagyo. Hindi ako ang sumira sa pamilyang ito, Cheska. Ang boses ni Wilhelmina ay mahinahon, walang bakas ng galit, kundi puno ng matinding awa. Kayo ang sumunog sa sarili ninyong bahay dahil sa kasakiman nyo. Ang inang iniiyakan mo, siya ang pumatay sa sarili niyang anak para sa pera. At ikaw, mas pinili mong maging bulag dahil masarap ang mabuhay sa luho na galing sa dugo ng iba. Magsisi ka, Wilhelmina, pagbabayaran mo ito. Histerikong sigaw ni Cheska habang pilit siyang hinihila ng mga pulis pabalik sa sasakyang magdadala sa kanya sa kulungan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos na kumakaladkad sa sahig ay dahan-dahang humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa pasilyo. Humarap si Wilhelmina kay Elias. Ang bigat ng huling ilang linggo
ay tila biglang gumaan. Gusto ko nang umalis dito, Elias. Gusto ko nang huminga ng hangin na walang amoy ng pait at kasinungalingan. Makalipas ang ilang araw, ang ingay ng Maynila ay napalitan ng mahinahong bulong ng mga alon sa isang maliit na bayan sa Batangas, kung saan ang langit ay tila humahalik sa asul na dagat. Natagpuan ni Wilhelmina ang kanyang bagong tahanan. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at kawayan, may malawak na bintanang nakaharap sa dalampasigan. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay tila isang tibok ng pusong muling natututong mabuhay ng payapa. Isang hapon, habang abala si Wilhelmina sa pag-aayos ng kanyang mga sinulid, lumapit si Elias sa kanya sa ilalim ng isang malabay na punong mangga. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga dahon, nagbibigay ng mga batik-batik na liwanag sa kanilang paligid. May bitbit si Elias na isang maliit na kahon na gawa sa makinis na nara. "Para sa iyong bagong simula," sabi ni Elias habang inilalagay ang kahon sa mga kamay ni Wilhelmina. Pagbukas niya, bumungad sa kanya ang isang bagong gunting na ginto ang kulay. May mga ukit ng bulaklak sa hawakan at ang kanyang paboritong asul na sutla na dahan-dahang tinahi ni Elias bilang isang maliit na lagayan ng kanyang mga karayom. Isang golden moment ang namayani sa pagitan nila. Isang sandali kung saan ang sining ng pagtatahi at ang sining ng pagkakarpintero ay nagtagpo sa isang simpleng pagpapahalaga. "Salamat, Elias. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula kung wala ka," bulong ni Wilhelmina. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa regalong bigay ng lalaki. "Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang mga kamay na marunong maghilom ng sugat ng iba ay karapat-dapat ding alagaan," tugon ni Elias nang may kasamang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng Batangas, habang pinagmamasdan ni Wilhelmina ang malawak na dagat, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Sa malayong bahagi ng kalsada, isang hindi pamilyar na lalaki ang nakatayo. Nakatingin sa kanyang bahay, may hawak na isang itim na sobre. Ang hangin ay biglang lumamig, at ang mga alon na kanina ay payapa ay tila nagsimulang maging malalaki at mapanganib. Sino ang estrangherong ito? At ano ang nilalaman ng sobreng tila may dalang panibagong hamon sa kapayapaang kapira-piraso pa lamang na nabubuo ni Wilhelmina? Ang bawat tahi na akala ko'y tapos na, mayroon pa palang mga hiblang na iwan na nakabuhol sa aking nakaraan. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng dapit hapon sa Batangas, ang tunog ng makinang panahi ni Wilhelmina ay tila isang banayad na kanta na nakikipag-ugnayan sa huni ng mga alon. Ngunit ang himig na ito ay biglang naputol nang marinig niya ang malutong na tunog ng sapatos na humahakbang sa tuyong mga dahon sa labas ng kanyang bakuran. Ang estrangherong kanina pa nakamasid ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang itim na Amerikana ay tila isang mantsa sa gitna ng makulay na paligid. "Ma'am Wilhelmina, pasensya na sa abala. Ako si Attorney Villon, ang humahawak sa mga huling dokumento ni Elena." Ang babaeng kasama ni Emilio. Ang boses ng lalaki ay formal at walang emosyon. Ngunit ang bawat salita ay tila isang malamig na hampas ng tubig sa mukha ni Wilhelmina. Naramdaman ni Wilhelmina ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Inilapag niya ang hawak na tela at dahan-dahang tumayo. Sa kanyang likuran, lumabas si Elias mula sa kusina.
Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang matalas ang tingin sa abogado. Ano pa ang kailangan niyo sa kanya? Patay na si Emilio, patay na si Remedios, at nasa kulungan na si Cheska. Wala na kayong makukuha rito. Ang boses ni Elias ay matigas. Tila isang pananggalang na humaharang sa anumang sakit na paparating. Hindi ako narito para kumuha, kundi para magbigay, sagot ng abogado habang iniabot ang itim na sobre. Pumanaw na rin si Elena noong nakaraang linggo dahil sa sakit. Ngunit bago siya mawala, may iniwan siyang huling kahilingan. Ang batang anak ni Emilio, si Ajay, ay wala ng ibang kamag-anak. Dahil sa batas, ikaw, bilang legal na asawa ni Emilio, ang may unang karapatan para sa kanyang pangangalaga. Dahan-dahang binuksan ni Wilhelmina ang sobre. Sa loob ay may isang litrato, isang sanggol na may mga matang tila nangungusap. May mga pisnging tila mga rosas at may ngiting kamukhang kamuka ng lalaking nanakit sa kanya ng labis. Kasama nito ang isang sulat mula kay Elena, puno ng pagsusumamo at paghingi ng tawad, na nagmamakaawang huwag hayaang mapunta ang bata sa isang institusyong walang pagmamahal. Ang puso ni Wilhelmina ay tila naging isang buhol-buhol na sinulid. Ang bawat tibok nito ay tila sumisigaw ng galit, galit sa katotohanang ang batang ito ang simbolo ng kataksilan ng kanyang asawa. Ngunit sa kabilang banda, nakita niya ang sarili niya sa mga mata ng bata sa litrato. Isang kaluluwang walang kalaban-laban. Isang inosenteng biktima ng mga maling desisyon ng mga taong dapat ay nagpoprotekta rito. Dugo ng lalaking sumira sa buhay ko ang dumadaloy sa batang iyon, Elias. Bulong ni Wilhelmina, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa litrato. Paano ko yayakapin ang bunga ng aking pasakit? Isang golden moment ang nabuo nang lumapit si Elias at hinawakan ang kamay ni Wilhelmina. Pinagsama ang kanilang mga daliri sa ibabaw ng litrato ng bata. Ang dugo ay hindi nagtatakda ng puso, Wilhelmina. Ang bata ay isang malinis na tela. Ikaw ang magpapasya kung anong disenyo ang itatahi mo sa kanyang buhay. Hindi mo kasalanan ang ginawa ni Emilio at lalong hindi kasalanan ng batang ito na siya ang naging bunga. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, nakita ni Wilhelmina ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Hindi ito ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag hayaang ang sakit na iyon ang magdikta sa iyong kinabukasan. Ngunit habang tinititigan niya ang muka ng bata, napansin niya ang isang maliit na detalye sa background ng litrato. Isang pamilyar na pendant na nakasabit sa leeg ng bata. Ang gintong kwintas ni Wilhelmina na ninakaw ni Cheska. Paano napunta ang kwintas na iyon sa anak ni Elena? At anong ugnayan ang mayroon pa ang pamilya de la Vega sa batang ito na hindi pa lubos na natutuklasan? Attorney, ang boses ni Wilhelmina ay naging matatag. Nasaan ang bata ngayon? Nasa isang pansamantalang tahanan sa Maynila, ma'am. Ngunit may mga tao ring naghahanap sa kanya, mga taong may kinalaman sa mga utang ni Remedios. Kailangan nating magdesisyon agad. Ang hangin sa Batangas ay biglang naging mabigat. Ang kapayapaang inakala ni Wilhelmina na ganap na ay tila isang panimula pa lamang ng isang mas malaking laban. Isang bata, isang nakaw na alahas, at mga anino ng nakaraan na tila ayaw pa ring lumisan. Ang pagbabalik sa lugar kung saan ka dinurog ay hindi tanda ng kahinaan, kundi patunay na wala na silang kapangyarihang saktan ka pang muli. Sa loob ng luma at maingay na jeep na bumabaybay pabalik sa Maynila, nakatingin si Wilhelmina sa labas ng bintana. Ang usok at ingay ng syudad
ay dahan-dahang pumapalit sa payapang amoy ng dagat sa Batangas. Sa tabi niya, mahigpit na nakahawak si Elias sa kanyang kamay. Ang init ng palad nito ang nagsisilbing tanging depensa niya laban sa kaba na tila isang dambuhalang alon sa kanyang dibdib. Hindi kita iiwan, Wilhelmina. Hanggang sa huling tahi, kasama mo ako. Bulong ni Elias. Sapat na upang pakalmahin ang nagngangalit na bagyo sa isipan ng babae. Nakarating sila sa isang maliit at madilim na gusali sa kanto ng Quiapo. Isang pansamantalang shelter kung saan naroon ang bata. Pagpasok nila, bumungad sa kanila si Attorney Villon, ngunit hindi siya nag-iisa. Dalawang lalaking naka-leather jacket at may mga kahina-hinalang tingin ang nakatayo sa pasilyo. Sila ang mga tauhan ni Mr. Tan, ang pinagkakautangan ni Remedios, na hanggang ngayon ay naghahanap ng anumang mapapakinabangan mula sa mga labi ng pamilya de la Vega. Ayan na pala ang legal na asawa, pangungutya ng isa sa mga lalaki. Ibigay niyo sa amin ang bata. May impormasyon kaming itinatago ni Elena ang mga huling alahas ni Remedios sa loob ng mga gamit ng batang iyan. Pambayad utang yan. Nanigas ang katawan ni Wilhelmina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya yumuko. Hinarap niya ang mga lalaki, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Wala kayong makukuha rito. Ang batang iyan ay hindi pambayad utang. At kung hindi kayo aalis, sisiguraduhin kong ang mga ebidensyang hawak ko laban sa operasyon ni Mr. Tan ay makakarating sa awtoridad bago lumubog ang araw. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila naging isang matalim na patalim. Nang makita ng mga lalaki ang katatagan sa mukha ni Wilhelmina at ang nagbabantang tindig ni Elias, dahan-dahan silang umatras. Nagbubulong-bulong ng mga sumpa bago tuluyang lumisan. Dahan-dahang pumasok si Wilhelmina sa isang maliit na silid sa dulo ng pasilyo. Doon, sa ibabaw ng isang lumang higaan, nakaupo ang isang batang lalaki na may hawak na kupas na asul na tela. Isang piraso ng sutla na tinatahi noon ni Wilhelmina. Sa leeg ng bata, kumikislap ang gintong kwintas ng kanyang ina. AJ, mahinang tawag ni Wilhelmina. Tumingala ang bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Ngunit nang makita niya si Wilhelmina, tila may isang pamilyar na init siyang naramdaman. Dahan-dahang lumapit ang bata at hinawakan ang laylayan ng damit ni Wilhelmina. Isang golden moment ang nabuo ng luhuran ni Wilhelmina, ang bata, at yakapin ito ng mahigpit. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit niya kay Emilio, ang lahat ng pait kay Elena, at ang lahat ng poot sa pamilya de la Vega ay tila dahan-dahang natunaw. Ang batang ito ay hindi simbolo ng kataksilan. Siya ay isang biktima, tulad niya. At sa leeg ng bata, ang kwintas ng kanyang ina ay tila isang mensahe mula sa langit na nagsasabing ang lahat ng nawala ay dahan-dahang ibinabalik sa tamang paraan. Tayo na, anak! Uuwi na tayo! Bulong ni Wilhelmina. Ang kanyang boses ay basag sa gitna ng matinding emosyon. Binuhat ni Elias ang maliit na maleta ng bata, habang si Wilhelmina naman ay karga ang paslit. Habang naglalakad sila palabas ng gusali, ang sikat ng araw ay tumama sa kanilang mga mukha. Hindi na ito ang sikat ng araw na nagpapaalala ng hirap, kundi ang liwanag ng isang bagong umaga. Sa loob ng sasakyan, habang pabalik sila sa Batangas, nakatulog ang bata sa kandungan ni Wilhelmina. Tiningnan niya si Elias na seryosong nagmamaneho at pagkatapos ay tumingin siya sa dagat na dahan-dahang nagpapakita sa abot tanaw. Ang huling tahi ng kanyang nakaraan ay tapos na.
Ang disenyo ng kanyang hinaharap ay hindi na puno ng madidilim na kulay, kundi ng asul na sutla ng kapayapaan at ang gintong hibla ng isang bagong pag-ibig. Wala ng Remedios na magdidikta. Wala ng Emilio na magtataksil. Sa wakas, si Wilhelmina ay hindi na lamang isang mananahi ng buhay ng iba. Siya na ang reyna ng kanyang sariling tadhana. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ng Batangas ay tila isang banayad na himig ng pasasalamat, isang ritmo na sumasabay sa bawat paghinga ni Wilhelmina. Isang taon na ang lumipas mula nang huling mabasag ang kanyang mundo sa Maynila. At ngayon, ang tanging nababasag na lamang sa kanyang paligid ay ang katahimikan ng umaga, tuwing maririnig ang masayang tawa ng isang bata sa loob ng kanyang maliit ngunit maaliwalas na shop na Wilhelmina's Stitches. Ang amoy ng bagong tabas na tela at sariwang kape ay humahalo sa alat ng hangin mula sa dagat. Wala na ang mga itim na tela ng pagluluksa. Ang paligid ay punong-puno ng mga kulay ng bahaghari, mga sedang asul, lila, at ginto na nakasampay ng maayos sa mga dingding. "Mama, look! I made a star!" Ang masayang sigaw ni AJ habang ipinapakita ang 2 piraso ng tela na pinagdugtong niya gamit ang isang plastik na karayom. Ang bata, na dati ay puno ng takot, ngayon ay may mga pisnging kasing pula ng mansanas at mga matang nagniningning sa tuwa. Lumapit si Wilhelmina at hinalikan ang tuktok ng ulo ng bata. Ang hapdi na dati niyang nararamdaman tuwing titingin sa mukha ni AJ ay tuluyan nang naglaho. Sa bawat gabi na pinapatulog niya ang bata, natutunan niyang ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi tungkol sa pagpili na maging silungan ng isang kaluluwang nangangailangan. Sa pag-aaruga kay AJ, tila tinahi rin ni Wilhelmina ang mga butas sa kanyang sariling pagkatao. Isang marahang yabag ang narinig niya mula sa pinto. Si Elias, bit-bit ang isang tray ng mainit na tinapay at ang kanyang laging handang ngiti. Lumapit siya kay Wilhelmina at maingat na inayos ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa kanyang mukha. "Masyado ka na namang seryoso sa paggawa, Lina. Magpahinga ka muna," malambing na sabi ni Elias. Sa piling ng lalaking ito, natagpuan ni Wilhelmina ang isang uri ng pag-ibig na hindi nang hihingi ng kapalit. Isang pag-ibig na hindi kailangang dumaan sa karayom ng pagdurusa para lamang mapatunayan ang halaga. "Iniisip ko lang, Elias, kung gaano kalayo na ang narating ng bawat tahi ng buhay ko," tugon ni Wilhelmina habang nakasandal sa balikat ng lalaki. "Dati, nananahi ako para itago ang dumi ng ibang tao. Ngayon, nananahi ako para bumuo ng sarili nating kwento." Tumingin si Wilhelmina sa salamin. Ang gintong kwintas ng kanyang ina ay muling nakasabit sa kanyang leeg, ngunit hindi na ito isang paalala ng nakaw na yaman. Ito ay simbolo na ng kanyang muling pagkabuo. Si Doña Remedios at Emilio ay naging mga anino na lamang ng nakaraan, mga aral na nagpatibay sa kanyang mga hibla. Si Cheska naman ay nananatiling nakakulong, hindi lamang sa likod ng rehas, kundi sa sarili nitong puot na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao habang papalubog ang araw at nagbibigay ng kulay ginto sa malawak na dagat. Lumabas ang maliit na pamilya sa dalampasigan. Hawak ni Wilhelmina ang kamay ni AJ sa kanyang kanan at ang kamay ni Elias sa kanyang kaliwa. Ang bawat bakas ng kanilang paa sa buhangin ay tila isang lagda sa isang bagong kontrata ng buhay. Isang buhay na malaya, marangal, at puno ng pag-asa. Ang tunay na sining ng buhay ay hindi ang pag-iwas sa pagkawasak,
kundi ang lakas na pulutin ang bawat piraso at itahi itong muli ng may mas matibay at mas magandang disenyo. Sa huling sulyap ni Wilhelmina sa Abot Tanaw, alam niyang ang kanyang kwento ay hindi nagtatapos sa isang tuldok, kundi sa isang mahaba at matibay na sinulid na magpapatuloy hanggang sa dulo ng panahon. Ang mga alon ay dahan-dahang nagbubura sa mga bakas ng paa sa buhangin, ngunit ang kapayapaan sa puso ni Wilhelmina ay mananatiling nakaukit habang buhay. Dito natatapos ang kanyang paglalakbay, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna ng sarili niyang tadhana. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang sa huling yugto ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan huling niyakap ni Wilhelmina ang batang si AJ, ang batang bunga ng isang masakit na kataksilan ngunit suot ang kwintas ng kanyang ina, ay hindi ko rin mapigilang mapaluha. Napaisip ako sa rurok ng kabutihan ng isang babae. Gaano nga kaya kalawak ang ating puso para gawing katarungan ang isang matinding pasakit. Ang bawat salita sa kwentong ito ay kinuha ko mula sa mga tunay na hibla ng buhay na nakikita ko sa ating paligid. Mga kwentong hindi lamang basta imahinasyon, kundi bunga ng malalim na pagninilay sa hirap at tagumpay ng bawat Pilipina. Ang buhay natin ay hindi isang buong tela na ibinigay ng perpekto. Ito ay tila mga tirang hibla na minsan ay buhol-buhol at marumi. Ngunit tandaan ninyo, ang bawat tusok ng karayom ng tadhana, gaano man ito kahapdi sa simula, ang siyang nagdudugtong sa ating mga karanasan upang makabuo ng isang kasuotang mas matibay at mas marangal. Hindi tayo ang dumi ng telang ibinigay sa atin. Tayo ang mananahi na may kapangyarihang baguhin ang disenyo ng ating bukas. Kayo, mga nanay, mga kapatid, at mga kaibigan na nakikinig ngayon. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Wilhelmina, kakayanin niyo rin bang yakapin ang inosenteng bata na nagpapaalala ng sakit ng inyong nakaraan? O mas pipiliin ninyong putulin na ang lahat ng koneksyon para sa inyong sariling katahimikan? Gusto ko ring malaman, nasaan kayo habang kasama ko kayong naglalakbay sa kwentong ito? Marahil ay nagtitiklop kayo ng mga damit, nagluluto ng hapunan, o nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng pagsasakripisyo. Ibahagi nyo naman ang inyong nararamdaman o ang inyong sariling kwento sa comment section. Dahil dito, palaging may pusong handang makinig sa inyo. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang maging inspirasyon din sa iba pang mga kababaihan. Naway baunin ninyo ang katatagan ni Wilhelmina at laging tandaan na sa bawat pait ng kahapon, may matamis na bukas na kayo mismo ang lilikha. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan, manatili sana kayong payapa at puno ng pag-asa. Pamagat ng kwento, ang huling tahi ng kalayaan paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang, na binuo para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe sa bawat isa.